Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes, garantisadong mabilis lang to. Para sa grupo ng mga employer sa bansa, dapat ituon ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito para mapigilan ang nakaambang pagtaas ng mga bilihin dahil sa mahal na presyo ng langis. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guiliang. Kung ang samahan ng mga employer sa Pilipinas ang tatanungin, dapat iprioridad ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng langis at hindi ang pamimigay ng ayuda na anilay hindi sustainable o pangmatagalan. Sa Pandesal Forum, sinabi ni Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, susunod sa krisis sa langis ang mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Paliwanag niya, kapag hindi na kontrol ang presyo ng langis, magkakaroon ito ng domino effect, lalo na langis ang isa sa mga pangunahing nagtutulak ng paggalaw ng presyo sa merkado. Ang problema yung inflation, tsaka yung lack of fuel. Kaya ako, dapat i-zero in na lang ng gobyerno yung problema doon sa fuel and electricity. Pag yun na hindi gumalaw, walang gagalaw. Walang gagalaw na presyo. Kapag yun ang binuhusan. Kaya lang, hindi ko alam kung kaya buhusan ng gobyerno. Hindi naman pabor ang grupo sa pagsusulong ng pag-amyenda ng Oil Deregulation Law. Nakakabawas raw kasi sa investor confidence kapag pabago-bago ang polisiya ng isang pamahalaan. Tinitingnan ng Department of Energy ang pag-review sa naturang batas para magkaroon ng sariling National Oil Reserve ang Pilipinas at mabawasan ang pagdepende nito sa mga pribadong kumpanya sa pag-iimbak ng langis. No, before, when we travel with the president to encourage, ang objection nila, palit-palit yung rules nyo. Policy changes overnight. Pag nakapasok ka na, papalitan yung rules. That is why I'm worried about this, about this, yung oil deregulation. That was discussed a long time ago. Para naman sa grupo, hindi dapat ikabahala ang pagsadsad ng piso kontra dolyar. Kahapon, March 19, 2026, sumadsad ang piso sa panibagong all-time low na 60 pesos and 10 centavos kontra dolyar. Itinuturong dahilan nito ang mataas na presyo ng langis dahil halos buong supply ng krudo ng bansa ay import. Pero hindi raw dapat ito labis na ikabahala dahil may mga sektor na ekonomiya na nakikinabang dito. Kabilang anya ang milyong-milyong overseas Filipino workers o OFWs dahil mas mataas ang halaga ng kanilang ipinapadalang pera kapag kinonvert sa piso. Nakikinabang din ang exporters, sektor ng turismo, pati na ang local manufacturers at agricultural producers dahil mas nagiging competitive ang kanilang produkto kumpara sa mga imported. Sa kabila ng pangamba ng grupo sa inaasahang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang commitment sa kanya ng mga food manufacturers na hindi sila magtataas ng presyo. Kanina umaga muwiskita ang Pangulo sa isang distribution center ng isang nangungunang food manufacturer sa Calambas City, Laguna. Anya, nakita niyang sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng krisis. Kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector kagaya ng Century na sila ay pumayag na wag itaas muna. Wag itaas ang presyo ng bilihin. Kaya patuloy natin minomonitor ito para naman ang pang-araw-araw na pangangailangan ng taong bayan ay naalagaan at naalalayan. Yes, ang direktiba is to constantly communicate with the manufacturers and the different industries to make sure that may enough supply tayo ng pagkain para sa taong bayan. Michelle Guiliang para sa All TV News Channel 2. Mas mapapabilis umanong maiakyat sa Senado ang impeachment case kung hindi sisipot si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng formal hearing ng dalawang impeachment complaints na nakita ang sufficient informed sa Kamara. Hindi kasi nito aktwal na matututulan ang mga paratang. Narito ang report.
Inihayag ng House Committee on Justice na nagpadala sila ng formal na sulat kay Vice President Sara Duterte para imbitahan siyang dumalo sa nakatakdang pagdinig ng impeachment complaint sa March 25. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, chairperson ng komite, ang Vice Presidente ay dapat personal na humarap bilang respondent sa mga impeachment complaint. Mahalaga ang pagdalo ng bise sa tinatawag na hearing proper o formal na pagdinig upang mabigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga paratang. Ayon pa kay Representative Luistro, kabilang sa sulat na ipinadala ang pagtatakda ng ground rules at paunang pagdinig sa dalawang reklamong inihain ng grupo ni Father Joel Saballa at Attorney Nathaniel Cabrera. They are weighty. They demand answers. Kabilang dito ang mga aligasyon ng banta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa SALN requirements, panunuhol at maling paggamit ng confidential funds. Kung ganito kabigat ang mga paratang, hindi pwedeng manahimik, kailangan itong sagutin. Kasama rin sa agenda ang hiling ni Akbayan Representative Chel Jokno na ilagay sa protective custody si Ramil Madriaga na umamin umanong bagman ng Vice Presidente. Hiniling din ni Jokno ang pagsabpina ng iba't ibang dokumento kabilang ang SALN ni VP Sara, gayon din ang mga record mula sa Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon. Nagbabala naman si Luistro na kung hindi dadalo ang kampo ng Vice Presidente, baka hindi matutulan ang ebidensya ng mga complainant na maaaring magpabilis sa pag-akyat ng impeachment case sa Senado. Kinumpirma naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Duterte na natanggap na ng Vice Presidente ang liham, ngunit wala pa umanong pinal na desisyon kung siya ay dadalo sa pagdinig. Wala naman daw obligasyon si VP Sara na personal na humarap dito. Magsisimula ang pagdinig sa darating na Miyerkules, March 25. Sa iba pang mga balita, 4 na individual arestado sa iligal na pagbebenta ng petrolyo sa Albay at pamunuan ng LRT2 at MRT3. Inilabas ang bagong fare matrix na mag-uumpisa sa Lunes, March 23. Inilabas ng LRT2 ang bagong fare matrix na may 50% discount na ipatutupad simula Lunes, March 23. 50% ang diskwento ng mga regular na beep card holder. Maaari naman bumili ng single journey ticket sa kalahating presyo ang mga pasaherong walang beep card. Nananatiling may bisa ang 50% na diskwento sa pamasahe para sa mga senior citizen, PWD at mga estudyanteng gumagamit ng white beep card. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ang Department of Transportation sa pamunuan ng LRT1 para palawigin ang parehong diskwento sa pamasahe sa mga pasahero nito. Timbog ang 4 na individual na umano'y sangkot sa iligal na pagbebenta ng mga produktong petrolyo sa Ginubatan, Albay. Sa isinagawang buy-bust operation kahapon ng Albay Police Provincial Office, matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa umano'y iligal na aktibidad ng grupo, kinilala ang mga sospek na sina alias Carlo, may-ari ng gasolinahan, Lynn Cajera at Nel at Mayo na parehong pump attendant. Tinatayang aabot sa 2.3 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na kagamitan at produkto sa operasyon. Bigo manong makapagpakita ang mga sospek ng anumang lisensya o permit na nagpapahintulot sa kanila na mag-refill, magbahagi o magbenta ng LPG products na paglabag sa batas pambansa bilang 33 na naamyendahan ng Presidential Decree 1865 o Illegal Trading of Petroleum Products. Sa sports balita, pasok sa round of 32 si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos talunin si Laura Sigmund sa round of 64 ng WTA 1000 Miami Open. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Lacao. Umabot ng mahigit 3 oras ang sagupaan ni Alex Ayala at Laura Sigmund para umabante sa round of 32 ng Miami Open. Bakbakan ang dalawang manlalaro sa unang set. Nakuha ng German veteran ng first set, 7-6. Dinomina naman ni Ayala ang second at third set, 6-3, 6-3 para umabante sa third round. Makakalaban ni Ayala si Magda Linette matapos itong talunin si Iga Swiatek. Sa post-match interview, binahagi ni Ayala ang saya sa pagbabalik sa Miami Open. It means the world to me, and it says a lot of my progress and how I've developed as a player and as a person. I came
into Miami last year as a wild card. Now I'm in the third round again, so I'm really, really happy. Miami Open rin ang tinuturing ni Iyala na turning point ng kanyang career. Well, of course, Miami Open last year is the obvious turning point in my career, and it's been a progression, which I think is very healthy. I'm happy looking back at it to see the work I've put in, behind the scenes and seeing it come to life on court. And even when I lose, it's always part of the process. So I'm happy knowing that, after those certain difficult moments, I was able to bounce back. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable, Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!